Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Eto, panoorin natin mga kababayan. Medyo mahaba yun kanina. Pero Pwede ako magtanong tungkol kasi Yan, kaibigan mo si Amy Marcos. Kasi palagi ako papunta dito, walang nagtatanong tungkol sa dalawa ninyo. Yung nagpunta ka sa Villamor Airways, natanong mo ba ni Amy Marcos na saan siya? Kasi hindi ka pinapasok eh. Tapos yung si Alpotera nakapasok. Yun lang ang tanong. Alam ko maraming issue ngayong mga panahon na to. Maraming usap-usapan sa social media, yung grupo nitong si Ma'am Joey, grupo nitong si Maharlika, nagbabakbakan. Napansin niyo ho mga kababayan, halos di na ho natin pinag-uusapan yan. Kasi tayo medyo natotoksikan na ho tayo eh. Merong hugot itong kabilang kampo, meron din hugot itong kabilang kampo. Hindi ko ho sinasabing walang basehan yung aligasyon nila sa isa't isa, pero ayaw ho natin sumali. Okay? Ayaw ho natin sumali. Pero sa harap ni VP Sara, alam naman natin yung mga salitang alpotera, ganito, ganyan, nanggaling yan sa bangayan ng grupo na yan. Siguro alam ni VP Sara kung ano nangyayari dyan. Yung tipong sabihin natin, doon mismo sa harap ni VP Sara, sambitin natin yung salitang alpotera. Tandaan nyo ho yung pinatutungkulan nyo niyan, kahit ano pang sabihin natin, naging isa sa mga nangalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron mang pinanghuhugutan o meron mang hugot ang magkabilang kampo na yan, pero ang pagkakaalam natin, even noong na-meet natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ho talaga ang kasama niya. Okay? Na lang natin, ayusin na lang natin yung mga salitang gagamitin natin sa harap ni VP Sara. Kasi alam nyo mga kababayan, Diyan tayo pupulaan ng mga kalaban. Sasabihin nila, mantakin nyo, kayo mismo, kayo mga taga-suporta, binabastos nyo, harap-harapan ng Vice President nyo. Gusto nyo bang marinig na sabihin nyo ng ating mga kalaban, di ba? Ito si Madam, di ko siya tinitira, di ko siya kilala o kung ano pa man. Hindi ko alam kaninong paksyon siya naglilin, ika nga. Basta ang atin lang dito, sana pagka nakaharap kay BP, yung pinakamataas na pagrespeto ibigay natin sa ali dahil yan ang susunod na presidente. Dahil yan ang nakikita nating susunod na mamumuno sa ating bansa. Yun lang naman ang akin dito. Piliin ho natin, pakapiliin natin na maigi kung ano itatanong, yung mga salitang gagamitin, para hindi ho gamitin yan pagdating ng panahon, mismo na mga kalaban natin sa atin. Paano ka namin re-respetuhin, Sara, yung mga taga-suporta nyo nga harap-harapan kang binabastos kahit sa pagtatanong man lang, di ba? Tanong ko, kasi kaibigan mo siya. Di ba hindi kung ko siya... kaibigan mo siya, nandoon siya sa'yo? Wait ma'am, sandali ha. Kasi Hindi ko na kasi maalala ma'am. Tingnan ko lang yung chat namin ma'am. Oo, Kung kasi- nag-ausap kami nung araw na Kasi- yun ma'am. Ito alam ko mahaba pasensya ni BP pagdating sa ganyan. As much as possible ayaw niyang, hindi kasi bastos si BP Sara, as much as possible kung maa-accommodate niya lahat ng magtatanong sa kanya, talagang i-accommodate niya yan. Pero tayo, maniniwala ko karamihan na nandyan taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, yung pagrespeto kay BP Sara, talagang ibigay ho natin sa kanya. Huwag yung tipong, ang dating parang galit din tayo sa kanya. Ang dating lang, di ko sinasabi baka ma-misunderstood na naman tayo dito. maraming March 11 yun, no? Okay, importante naman ito. Sasagutin niya. Sasagutin niya.
Hanapin ko lang, ma'am, kung meron kaming chat that day, March 11. Pero sa maalala ko lang, ma'am, wait lang. Tingnan na lang natin para... So, Lalim ah. oh, mahaba din yung chat namin. Sandali lang. Sorry. Nasa May pa tayo. Nasa May 10 pa tayo. May 7 pa tayo. May 1. So may isang buwan pa. May April 12. April 6. Layo pa. March 11. Yung picture ro ni PRRD doon pa lang sa unang salvo pa lang natin doon sa video, sinabi na natin na edited yung video na picture na yon. Di ho natin kiniklaim na si dating Pangulo Rodrigo Duterte yun. Pakinggan nyo ho ng maayos yung mga sinasabi natin. sinabi ho natin doon, tayo naniniwala na edited yan. Kumbaga yung mga taga-suporta talagang kating-kati na makita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gumawa na sila ng larawan na kung saan kahit papaano masulyapan itong si Tatay Digong. Yung kalagayan na ilinarawan itong si BP Sara. Kaya alam nyo naman mga Pilipino, napakalikot ng mga imahinasyon ng mga yan. Ika nga. That is very important. That is very important because si BP is very trusted with Amy Marcos. Baka yan ang manggulo sa 2028. Nako, can you imagine, inahanap pa ni BP Sara, sahot. Follow up. Jesus! Yeah, I know. Marcos is traitor. Calm down. Yeah, I know. Calm down. Chill Wala lang. Chill kami lang. during the ma'am. That is very important, BP. Wala, ma'am. Wala kami. Hindi mo siya natanong. Actually, natanong ma'am kung, nasaan kung siya? pwede. Kaibigan ka? Nasaan siya? Hindi ko siya natanong nun, ma'am. Bakit hindi siya doon sa Billionaire Airways kung tapat siya sa iyo, tapat siya sa mga Duterte? Kasi nakipag-ariglo siya sa iyo, naging kaibigan mo na ngayon. Ito naman si Senator Amy kasi nasaan ka nga naman? Ma'am, Tapos wala siya sa Billionaire Airways. Alam niyo yung foul lang sa atin doon? Foul lang sa atin doon. Yung tipong gigil na gigil ka ba? Yung pinagdidikdikan mo. Kaharap mo si BP Sara. Vice President yan. Alam, yung emosyon ni Madam, pinagsasaluhan ho natin yan. Kung dito ko sa video ibubunton yan, ilalabas siyang mga ganyang klaseng litanya, ika nga, yung gigil na yan kay Amy Marcos, okay lang. Pero pagkakaharap si BP Sara, hindi ho tayo pwedeng magpakita ng ganyang klaseng demeanor, ika nga. Kasi gusto natin respetuhin siya ng mga Pilipino. So, yung pagtrato natin sa kanya bilang Vice Presidente, dapat tayo ang pinakaunang gumawa doon sa bagay na gusto nating gawin sa kanya ng mga kalaban natin. Yun lang ho. Yun lang ang akin doon. hindi naman ako, hindi ako spokesperson ni Senator Amy Marcos. Pero, in fairness to her, ang dami nang wala doon sa Villamor Air Base, ma'am. Ang dami talaga na nagsasabi na para kay President Duterte sila, sumusuporta sila kay President Duterte, pero wala sila doon sa Villamor Air Base at all. Pero ang Totoo ho yan. Marami hong taga-suporta ni Tatay Digong na talagang ika nga wala sila sa Villamor pero ano sila, tawag dito,
wala sila doon pero yung puso nila ay kita. Mga alimbawa na lang, mga OFW, wala ko sila eh. Di ba sinasabi naman natin ng mga panahon na yon, kung hindi talaga kaya, wag pumunta. Pero alam ko, suportado nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung kaya, di ba, ibigay yung oras na yan, panahon, dahil tayo ho nun, alam natin talaga, nanonostran, alam nyo naman si PH Apik, nakakanostra tayo, ika nga, di ba? Nanonostra na natin, nadadalin talaga sa daig si Tatay Dig. Ang kumbaga, ano na lang yung sa atin doon yung masulyapan man lamang si Tatay Digong sa pinakahuling sandali. Kaso hindi ho tayo ika nga napagbigyan ng pagkakataon na makita man lamang siya sa pinakahuling pagkakataon, ika nga. Sana makauwi o sana. Tuloy-tuloy yung pananalangin natin na makauwi si Tatay Digong. Girlfriend. Okay, next question. Ano na yun? Foul na yun. Pakinggan nyo ko ang sasabihin. At sumusuporta sila kay President Duterte pero wala sila doon sa Villamor Air Base at all. Pero ang girlfriend, Okay, next. Ang ganito kasi yan. Kung tayo dito, ako sinasabi ko, kung maraming nagmamahal kay Tatay Digong, walang problema. Lover boy nga. Kung tayo lang nag-uusap-usap dito, okay lang yan. Kasi open book na yan, open secret yan eh. Pero sa harap ni Tatay Digong, again ang kausap nyo ho dito, ama, anak ho ni Tatay Digong, unang anak sa unang asawa. Tapos sasabihin mo yung salitang girlfriend. Ngayon, kahit na ayaw kong isipin na talagang nagkaroon ng bastusan, nagkaroon ho talaga ng bastusan. Sa susunod, ayusin ho natin yung mga tanong na ibabato natin kay VP. Pati girlfriend. Yung paano na lang yung assistant, pwede naman ho siguro gamitin yung word na assistant. Alam di ba, VP, na girlfriend yan o kung sino pa man o kung ano ni VP, ni Tatay Digong yan. Pero wag na natin isampal sa pagmumukha ni VP na ang dating parang wala na yung respeto parang nawawala ho. Sa susunod, ayusin ho natin yung mga ganong klaseng litanya, okay? Dito na ho tayo kay Aling ano lang naman, friendly reminders from PH Update, ika nga, no? Ayusin natin. Again baka kulayan naman ako nito, ay si PH Update, ganito, ganyan. Hindi ako sumasali, alam mo yan, no? Hindi ako sumasali sa gulo. Hindi ako sumasali. Lalo na lately, ayoko na ho talaga. Wala pa ho tayong nakaaway. Meron nang aaway sa atin. Pero pagdating ng panahon, doon din natin babalagbagin yung mga yan. Pero hindi ho natin sila sinasagot. Hindi ko alam anong ayaw nila sa atin. Hindi ko naman sila binabanatan or what, di ba? O, siguro napupugian lang sila kay PH Update. Siyempre siya, yang mukha ba naman na yan, di ba? Sabi ko sa inyo. Pero hindi ko tayo nag-aaway. Labo natin lahat yan. Lalo na yung mga vlogger na talagang yung mga banateros, yung mga talagang kita natin yung pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano talaga yung ika nga solidong-solido. O dito na ho tayo mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Aling Risa. Ito naman kasing si Aling Risa. Di ka na nagsawa, madam. Ano ba yan? Senator Risa, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Umaga Umaga po, na pala. Laka. Hi, ma'am. Magandang umaga po. Ayan, no? So, Good morning, Sen. Napaka-fresh niyo, Sen. Oo, ganda ng ngiti ni Senator Kayo rin Risa. po. Ayan, oo. Ayan na, Senator Risa. Eto, tuloy ba ang impeachment trial? Oh, yes. Ah, Ngayong araw, as we speak, nagpapatuloy po at buhay na buhay ang impeachment trial. Di tulad ng sinasabi ng iba. Tingnan natin, nag-submit si VP Duterte ng kanyang formal answer ad cautelam. Tapos yung House prosecutors nag-submit ng kanilang answer dun sa formal reply ni VP. At pareho yon ginawa nila within yung ibinibigay na number of days ng Senate Rules on Impeachment. At any time hanggang ngayon, pwedeng mag-file ng anumang pleading ang parehong panig at yan ay titimbangin at dedesisyonan ng korte naming mga senator judges in plenary. Ayan, so kailan po ina-expect na magkakaroon po ng simula ng trial, Senator Ma'am? Magpapatuloy po yan, Lakay, inanunsyo ng presiding officer sa July 29. July 29. So yung kinabukasan ng opening of session at SONA sa July 28. So sa 2 linggo na lang. Although actually,
pinaalalahanan ko nga si presiding officer na dahil nagpapatuloy ang trial ngayon, convene na ang korte, since 12:01 p.m. ng June 30 ay pwede na nilang pasumpain yung iba pang, yung mga 12 pang mga bagong senador bilang mga senator judges. Ayan, ang sabi po ng ating Senate President Chis Escudero parang may kukwestiyonin pa yata kung itutuloy ang trial dahil may nakaabang ng motion ang Senator Judge Bato de la Rosa na huwag pong matuloy ang trial, Senator Ma'am. Paano po iyan? Well, may nakaabang mang motion ng isang senator judge. Actually, kahit dun naman sa formal answer ni VP Duterte, may nakapaloob na motion to dismiss. And actually, yun yung proper na motion, di ba, ginagawa ng either side ng defense or side ng prosecution. Pero kailangan mapresenta sa amin, convened ng mga senator judges, yung ganyang mga submissions para aming matimbang. And pagkatapos niyan, simulan na yung pagpresenta ng mga ebidensya at mga witnesses sa bawat article of impeachment. Para yun talaga ang pagbabasihan kasi namin ng aming individual na desisyon o boto pagdating ng sandali kung convict ba o acquit ba. Kahit hindi po umattend ang Vice President Sara sa trial, Senator Risa, Ma'am, tuloy po ang hearing, trial, pagdinig? Tuloy na tuloy po, Lakay. Of course, iimbitahin siya na dumalo. Pero kung hindi siya dadalo, itutuloy po namin yung trial. At yun na nga, pagbabatayan ng aming... Wag ho kayong masyadong, Sen. Risa. Hinabi na nga ni Senator Rodante Marcoleta, wag kayong magtanong ng mga bagay na hindi matutuloy. At isa yung bagay na impeachment na yan, siya hindi pa sigurado na matutuloy. Masyado na naman ho kayong assuming Tuloy. Ang hirap nito mga kababayan. Halimbawa, tinuloy yan. Tapos, itong si Risa, baka maglabas na naman ng witness. O tapos, pagkatapos ng hearing, pagkatapos ng isang taon, baka babalik. Na ako, may phobia na ho ako sa inyo, madam, pagka mayroong hearing o yun sa trial na impeachment. Pagkakasama ho kayo, yung tipong mga balahibo ko, nagtatayuan . Tipong napapaisip ako, ano na naman kayang kabalbalang gagawin nitong ali na to, di ba? Kumbaga, ika nga, may track record ka na, madam. Ika nga, markado ka na sa sambayan ng Pilipino. Kaya ayusin nyo yung mga susunod na hakbang na gagawin nyo dyan sa impeachment. Huwag ho kayong gigit na, huwag ho kayong bibida-bida. Dahil wala ko kayong prinsipyo, wala ko kayong kredibilidad. Hindi ko kayo mapagkakatiwalaan, ika nga. Pagka tinanong kayo about sa impeachment, marami pa ho akong problema. Si alias Rene, laki ng problema ko dyan. Tanungin nyo na muna yung iba kong mga kasama. Ganun na lang, okay? Huwag ka masyadong bida-bida. Boto ng convict o acquit dun sa mga ebidensya at mga witnesses na ihaharap sa amin. Naku, speaking of boto, Senator Risa, Ma'am, abay yung dalawang kasamahan ninyo sa Senado, ayan, Senator Kiko, mukhang nandun na sa kabila. Ayan, ano po ba ang usapan niyo? Balita ko, may tampo daw kayo dahil naalok ng committee chairmanship yung dalawang kasamahan ninyo, parang pumanig na dun sa kabila. Ano po masasabi yung Senator Risa? Opo. Nako, hindi po ako nagtatampo sa ganyang diba? mga bagay. Patuloy naman kaming nag-uusap ni Senator Kiko at Senator Bam. And sa umaga ng July 28 talaga, ang bawat isa sa aming mga senador, kahit silang dalawang pinakamalapit sa akin, ay magdidesisyon kung saang bloke kami ng Senado magiging miyembro. So, mas maganda sa kanila po ninyo itanong kung eventually pag nagdesisyon sila kung ano yung kanilang dahilan. Pero ako basta patuloy na maninindigan, I can speak only for myself. Opo. At kahit sa sino pang
colleague, kahit pa sa dalawang ang pinakamalapit, di naman ako makapagsalita para sa kanilang lahat. Basta't kami po ay accountable at responsable sa desisyon na kukunin namin. At ang aking mga desisyon ngayong mga araw ay iaayon ko doon sa layunin na patuloy na palakasin ang oposisyon sa loob at sa labas ng Senado. Speaking of opposition, kayo po ba ay mananatiling minority floor leader dyan po sa Senado, Senator Risa, ma'am? Nako. Nako, yung mga usaping liderato sa Senado, pati sa minority, ay hindi naman desisyon ng iisa lamang. Yan ay magiging desisyon po ng Senado. Batay nga sa pag-organisa namin ng aming chamber, umaga ng July 28. Kung sino ang mga boboto sa mananalong Senate President, sila yung magbubuo ng majority. And then yung iba ay usually nagbubuo ng minority, or sabi ko noon, kung hindi ako makasali either sa majority o sa minority, kung hindi ko sila mapipili, basta mananatili akong independent senator. So, kung sumama man ako, kung manatili man akong independent senator or kung sumama sa isang bloke, basta consistent dun sa nakikita kong tungkulin sa mga panahong ito na palakasin ang oposisyon. Senator Ontiveros, ma'am, yung tungkol naman po dito kay alias Rene, yun pong, opo. Kasi sabi po ni VP Sara, mayroon siyang naging pahayag na kasuhan din po kayo nitong si alias Rene, kasunod nga po nung pagbawi nitong si alias Rene sa kanyang akusasyon po yung tungkol dito na lang kay to. Kibuloy, Pastor Kibuloy at sa pamilya Duterte. Ano po yung reaksyon nyo dito, Senator, ma'am? Well, karapatan ni numang mamamayan magkaso. Kahit sa amin na Ano pa yan? Kumbaga, ngayong mga panahon na to, madali pang sabihin yung mga litanya na yan eh. Yung tipong, okay, kasuhan nyo ako kasi senador pa siya eh. Pero sa mga susunod na panahon ng mga kababayan, ano na yan, hindi na basta-basta pwedeng sabihin niya, no, well, karapatan yan. Di ba? Kasi nga, senador siya eh. Kumbaga meron siyang kapangyarihan kahit nakasuhan nyo yan, hindi nga konektado yan sa pamahalaan. Pero pagka civilian na lang ho kayo, ang laking problema ng mga kaso-kaso nyo na yan. Maniwala ho kayo sa akin, Senator Risa Ontiveros, patapos na ho karera nyo sa politika. Di na ho kayo makakabalik sa Senado o yung akbayan pinuposisyon nyo para at least sa 2028, kung di man kayo magpresidente, pwede kayong sumegway dyan sa party list na yan. Magkasama na lang kayo nitong si Saba dyan sa House of Representatives. Pero ngayong mga panahon na to, ang sinasabi ko sa inyo, huwag ko kayo masyadong maangas. Especially dito sa issue na to. Dahil ang laki ho ng problema nyo dito sa isa na to. At hindi ko ho nakikita na nanalo kayo pagdating sa kung paano kilatisin ng mga kababayan natin yung issue na yan. Senator Risa. Trabaho sa gobyerno, kung ganyan ang payo ni VP Duterte sa kanya, at lalo na kung nag-execute ng affidavit si Michael Maurilio alias Rene, na tulad ng video niya ay puno ng kasinungalingan laban sa akin, laban lalo na sa mga ibang witnesses, no, laban sa staff ko at laban sa Senado, no, para sa akin yun yung implikasyon niyan. Di bubuksan niya ang sarili niya sa dagdag na charge ng perjury. Dagdag po dun sa cyber libel na final ko sa kanya at sa ilang mga vloggers kahapon. And actually, curious din ako kung paano na kita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Oy, tiriga na naman. Mahilig intragera ka talaga. Wala man sinabi si VP Sara kaugnay dyan sa mga ganyang klaseng litanya. Ikaw talaga, madam. May sinasabi po, Senator Risa, ma'am, na inalok nyo nga ba o binigay doon na 1 milyon para mag-testify against Pastor Kibuloy? Naku. Yun. Nakita nyo ho yun. Nakita nyo ho yun, mga kababayan. Ha? Ano na yun? Ika nga, na-stress ang facial expression ng isang tao. Pagka tinanong yan, nung tipong mga salitang, mga tanong na nakakaramdam siya ng konting discomfort sa kanyang utak, sa kanyang katawan, lalabas sa pagmumukha niya na yan. Ito ang tanong nitong si Kadeo Macalma sa kanya. Ha?
Sabi niya, binayaran niyo ba ng 1 milyon itong si alias Rene? Ito ang sagot ni Risa. Tingnan niyo ho yung kilay niya. Ha? Yung kilay niya na lang tingnan niyo. Game. Video na 1 milyon para mag-testify against Pastor Kibuloy. Tuloy. Oh, yun. Huli ka, madam. Nahuli ka sa iyong mga kilay. Di ba? Nahuli na ho natin si Risa. Ngayon, hayaan ang tanong ho dito mga kababayan, base ho ba sa pagtaas ng kilay niya na yon, nagsisinungaling ba siya o nagsasabi siya ng katotohanan? Grabe, saan naman sa buong ugnayan namin noon may 1 milyong pisong ibinayad daw sa kanya? Kompleto yung mga resibo ko ng mga komunikasyon Wala ni resibo, Michael madam. Maurilio bago, Di resibo yun. habang at pagkatapos siya magtestigo sa Senado. Bago siya magtestigo, in fact, siya pa nga yung humingi ng pera sa opisina ko. Nagtanong siya at pinakita kong resibo nung kapihan sa Senado. Siya nga nagtanong kung may financial assistance na maibibigay yung opisina ko dahil gusto daw niyang bumili ng laptop noon. Nako. At malinaw na sinabi Yung laptop mo hanggang ngayon wala pa rin. Anak ng tokwa. Yan ang sinasabi natin eh. Yung mga online talaga na ganito, fake ito eh. Yung order akong laptop hanggang ngayon wala pa rin yung laptop. Ilang araw na ba yun? Last month pa yun eh. Grabe naman talaga. Oo. Yun na nga ba sinasabi ko anong petsa na wala pa rin. Kailangan na ho natin yun eh. My goodness. ng opisina ko na may polisiya kaming hindi magbigay ng financial assistance sa mga witnesses o potential witnesses. Tas ngayon, sasabihin niyang sinungalingan yan at alam niya yun. Kahapon po ma'am ay nakapag-file na nga po ba kayo ng cyber libel laban sa ilang vloggers? Saan po ito? Opo, kahapon. Sa Korte po final o sa committee ng Senado? Ano yung Final po sa National Prosecution Service ng DOJ. So, DOJ. dumiretso na po ako doon dahil ayon sa rules nila sa DOJ NPS, kapag ang kaso ay imbued with public interest, ay pwedeng sa kanila nang i-file. And malinaw po sa akin na public interest ang ni Michael Maurilio at nung sa tingin naming fake news channel na Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya, at ang inaatake ng mga vloggers na ito ay hindi lang ako. Inaatake nila yung mga witnesses na dati nang walang boses, gusto nilang nakawan ulit ng boses at patahimikin sila. Madam, di namin pinapatahimik. Di namin ninanakawan ng boses. Lahat ng boses ibigay sa mga witness na yan. Diba? Kung gusto nila yan nga, halimbawa niyang pagsasalita na yan ni alias Rene, diyan sa ano na yan, diyan sa Pagtanggol Valiente na yan, meron bang nagnanakaw ng boses niya? Lalo ngang lumakas ang kanyang boses eh. Kasi nakatawa na siya, wala na siyang script na binabasa, at pinasisinungalingan niya lahat ng sinabi niya doon sa hearing mo. Sa mga true stories ng pinagdusahan nila sa kamay ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. Public interest yung case dahil inaatake din nila, pati yung staff ko sa Senate, inaatake nila yung Senate mismo, yung integridad ng Senate sa pagganap ng aming tungkuling investigasyon at pakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So, sa public interest case na ito ng cyber libel kina Michael Maurilio at yung mga vloggers na iyon, inihain ko na po sa DOJ Prosecution Service. Alright, tataabangan natin ang magiging action. Yun na nga. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Di na ho natin magagawa yung kay Atty. Rowena Guanzon. Sa susunod na video na lang ho siguro yun. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Na 920,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat ho sa mga kababayan nating magpupush na para maging 920,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat. Teka lang. Di pa pala tayo nakapag mega love shoutout. Paano ba yan? Teka lang ho ha. Check ko lang. Yan na nga ba sinasabi natin? Natambakan na naman ho tayo. Dahil nga medyo na busy ho tayo sa mga nakalipas na araw dahil marami ho tayong
inasikaso, no? Eh, nawawala na naman ang boses natin kasi medyo ano tayo, medyo ika nga, nabatak tayo ngayong mga nakalipas na araw. Batak na batak ho tayo mga kababayan. I mean, pagod na pagod. Yeah. Pero okay lang, masaya naman ho. Sobrang saya. Sobrang saya ng mga nakalipas na araw natin. Ika nga. Pagod na pagod pero masayang masaya ho tayo. Pero sa bukas, ika nga, tuloy-tuloy na ho ulit ang